eto na nga, naglaglaga na nga ba? O baka naman na booking lang at nadulas? Hindi ho natin alam. Kaya panoorin nyo ho itong video na ito dahil papakita natin kung paano po nagkakagulo at naglalaglaga na. At higit sa lahat to, malalaman natin kung sino talaga ang tarantado sa gobyerno. Yan ang importanteng malaman natin eh. Ha? O ito. Kasi kaganina o kahapon, depende kung kailan nyo mapapanood to, tila nilaglag ni Bersamin. Alam naman po natin, sino po ba si Bersamin? Si Bersamin naman po, ang Executive Secretary sa madaling salita, parang Malacanang na ho ito. Ibig sabihin, ito ho ang kanang kamay ng ating presidente. So ibig sabihin parang si Bongbong Marcos na po ang nagsasalita dito pag ito ang nagsalita. Kasi nga, ito ho ay Executive Secretary. Tinanong sa kanya tungkol doon sa budget. Tila iba na yung tono compare doon sa una na kanilang mukhang nakapanood sila ng ating video Kasi sabi ko naman po sa inyo, tama naman po si Marcos by saying na hindi siya pumirma ng blanco. Tama naman po yun. Talaga namang hindi siya ang pumirma ng blanco. Pero ang importanteng maunawaan natin dito ay ang sinabi ni Pangulong Duterte at ni Ungab ay yung sa BICAM report. Yun po yun. Ibig sabihin, sa kamera ho nagkaroon ng magic dyan. Pinaliwanag na po natin yan. Panoorin nyo sa mga nakaraang video natin. Pinaliwanag natin kung paano nagkaroon ng magic dyan. Ngayon, ito ang siste. Ngayon, nung una, ang sinabi nila parang hindi pa ho nila nauunawaan kung ano talaga ang tinutukoy ni Pangulong Duterte. But this time, alam na po nila. Mukhang na-orient na po sila o baka naman napanood na nila yung mga video. Eto na nga po. Ito na ho yung binitawan ni Bersamin. Iba na po ang tono. Ngayon, ang tanong dito, nilalaglag niya ba ang kamera? Umiiwas pusoy na ba sila? O baka naman talagang nadulas lang? Kaya yan ang pakisagot dyan sa baba, ma? Kung ano ho ba sa tingin ninyo ang nangyari dito at bakit ganito na ang tono ng Malacanang ngayon. Okay? Panoorin ho natin. Pasok! ES lang po. Sir, may we have your reaction doon sa sinabi ni Representative Ungab na plano niyang dalhin sa Supreme Court itong usapin ng GAA? Hindi ko mapipigilan si Congressman Ungab at saka yung mga similarly minded people. Sir, ba't di niyo po mabanggit si Pangulong Duterte? Pwede niyo naman sabihin, klarong-klaro naman, alam naman ng taong bayan kung sino po yung nagsalita doon. Who would want to put up a challenge. Ang problema natin dyan is, hindi kami. Yun! Hindi kami. Napaka-importante niyan. Hindi kami. Ang tanong, sino? Yun. Pag sinabi mo kasing hindi kami, linawin natin to ibig sabihin meron pa rin, di ba? Halimbawa, merong kumakain po kaming banatero, si Boss Dada, Coach Oli, si Master Jude at saka si Jay Guevara. Tapos umorder ako. Umorder ako ng crispy pata. Di pag-order ko ng crispy pata, kaya lang biglang may tumawag sa akin importante. At hindi pwedeng marinig ng mga kasamahan ko. So tumayo ako, tapos biglang, hello. Ganyan. Pagbalik ko, buto na lang yung crispy pata. Buto na lang siya. Tapos sabi ni Boss Dada, hindi ako yan. Sabi naman ni Jay Guevara, hindi kami yan. Anong ibig sabihin po no mga kababayan? Simpleng-simple lang. Hindi nga kayo. Pero meron. Di ba? Meron nung kumain nung crispy pata ko. Hindi kaya si Coach Oli yun? O si Master Judea? Ayun po ang siste ho dito. Sabi niya nga, merong karapatan si Ungab na tumakbo sa Supreme Court, blah, 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 ganyan. And all the same-minded people. Naku. Ngunit dapat subalit. Ang tanong dito ay, meron. Di ba? Kasi sabi mo, hindi kami. Mali.
Kaya nga tinatanong ko sa inyo mga kababayan, ito po kaya ay nadulas si Sir? May nilalaglag si Sir? O baka umiiwas pusoy lang si Sir? Yun ang ating katanungan dito na kayo ho ang magko-conclude kung ano sa tingin ninyo. Pero ako, first of all, sa opinion kong ito ha, yung pagsabi niyang and all the same-minded people, alam niyo ho ba yung psychological explanation dyan? By not mentioning PRRD, he is trying na ibaba o di kaya hindi ibigay ang karapat-dapat na honor doon sa tao. Sa madaling salita po parang parang sinasabing you are irrelevant. You are no longer part of the talk. Pero alam nyo mga kababayan, whether you like it or not, talagang malaking factor talaga si PRRD. Kasi pag si PRRD nagsalita, ang buong gobyerno nayayanig. Yun ang katunayan dito. Pero gayon pa man, si Bersamin parang binaliwala lang niya ang Pangulong Duterte. Okay lang, sige lang. Opinion mo yan, karapatan mo yan. Pero dito sa pangalawa mong sinabing hindi kami, mukhang hindi ka makakalusot dito. Tingnan yung reaction ni Sir parang tila, sandali. Kaya nga ako may iba akong opinion Mamaya ako sasabihin sa inyo sa ending. Meron tilang parang nadulas si Sir. Kasi tingnan ninyo bigla siyang kumabig ng konti. Para bagang nagulat siya at nabitawan niya yon. Pakingge. Ang mananagot dyan kung meron mang pagkukulang. Nako, yun. Kung meron mang pagkukulang. Medyo kabig ng konti. Hindi kami. Pero kung meron man, dali. Pag sinabi mo kasing hindi kami, that is a finished statement. Ibig sabihin po, iyan po ay sapat na. Sapat na ho na ibig sabihin po niyan, meron talaga. Alam niyo sir, wala naman pong problema. Sa totoo lang, mas tanggap pa nga ng taong bayan kung sasabihin ninyong, hindi kami. Hindi kami ang nagbago niyan. Wala kami binabago diyan. At pinirmahan talaga ng Pangulo yan na hindi blanco. Kasi Mr. Sir Lucas Bersamin, Executive Secretary, wala naman pong sinasabi ang aming dating Pangulo na si Pangulong Duterte o di kaya ang kagalang-galang, sobrang daming galang nun at matapang na si Ungab, hindi po siya natitinag na talaga nga namang ang sinabi ho nila ay BICAM report. Wala po silang sinasabi at paulit-ulit na pinapaliwanag yan na ang presidente ang pumirma ng blanco. Kaya lang, kahapon nga din may statement din hindi ko lang na-emphasize dito yun, nadaanan lang natin. Kahapon may statement din si Escudero na tila iba daw yung para bagang yung pirma niya is parang dalawa, kasi parang dalawang beses magkaiba yung version na dumating daw sa kanya. So sa madaling salita, totoo. Merong version na blanco at nung dumating na ho sa para ito ay ipiprint na ho, ibang version na ho. Yun ang sinasabi ho ni Ungab at ni Pangulong Duterte na meron discrepancy along the way. So sino ho ang nag-fill in the blanks? Walang-wala ho at paulit-ulit na sinasabi ng Pangulong Duterte at ni Ungab na hindi naman po Malacanang. Kaya nga, sir, ako ito, suwestiyon ko lang ito kasi may nababasa ako. Alam ko naman, kasi meron din tayong mga kakilala dyan di ba? Alam ko naman na merong tila nagtuturo sa inyo. Hindi ibig sabihin nagtuturo,
pinapangaralan. Hindi yun Ibig sabihin, isinesegue sa inyo sisi. Obserbahan nyo, sir. Tila may umiiwas pusoy at inutos nila o niya sa media na ang presidente, tanungin nyo. Ituro nyo sa presidente. Ang sisi, ganun. O, sa Malacanang kayo magtanong. Parang tila ganyan ang packaging o ang turo sa mga media. Ituro sa inyo ang laban para umiwas sa amin. Pansinin ninyo, hindi nagsasalita. Na dapat siya talaga ang sumasagot. Tama, mali? Oh, umiwas pusoy na si Escudero. Si Grace po, hindi sumasagot. Yung dating co-chairman, hindi co-chairman, chairman ng appropriation, hindi rin sumasagot. Ang speaker, hindi rin sumasagot. May nakita akong video kahapon. Yung bagong chairman ng appropriation. Iniiwasan ng media. Nagmamadali daw pero hindi naman mukha nagmamadali. Umiiwas sa media. Hindi rin makasagot. Tila bagang ang instruction is tahimik tayo. Ituro natin, kayong mga media, ang interviewin nyo Malacanang. Malacanang ang bugbugin ninyo ng sisi para mag-away sila. Kaya sir, ako basa ko lang ito. Baka naman ipinapasa na lang sa inyo ang sisi. Baka naman may girian na kayong nagaganap at sa inyo na lahat ng kapalpakan. 'Di ba? Hindi kaya? Hindi, ako ito ang mukhang nakikita ko Sa bagay na yan, dahil BICAM report yan BICAM report yan. Bakit nung una, sir, GAA ang sinasabi ninyo? Hindi, hindi naman sa tayo. Pero, sir, di ba ang una, ang nireaksyonan ninyo, wala kaming, hindi blanco ang pinirmahan ng presidente na GAA. Wala siya. O bakit ngayon, ang bukang bibig nyo na, BICAM report? After how many days? Kasi nga, sir, lagi ko sinasabi itong paulit-ulit, lalo na sa mga government official, bago kayong mag-react, pag tinanong kayo, sabi ni ganito ka daw, ganyan bla bla, wag muna kayong mag-react. Kung hindi nyo naman personal na narinig o napanood yung tao nagsasalita. Kasi it's just a matter of one word can change everything. Mantakin mo, GAA yung una ninyo sinasabi na wala kaming pinirmahang blanco sa GAA. Ang tunay naman sinabi, BICAM report. So ibig sabihin, pinalitan lang yung GAA, yung BICAM report ng GAA para linlangin kayong sumagot kayo ng palaban doon sa nagsabi na BICAM report. Pinalitan yung salita. So yun nga po yung payo natin sa mga government official bago nyo ibuka mga bibig ninyo. Dahil ang mga media, tarantado po talaga yung mga yan. Para may istorya, hindi kaya may utos sa kanila, para po sila ay makakuha ng istorya at makakuha ng sahod doon sa nag-utos sa kanila. Itatanong nila ang mali. Kaya ingat po tayo bilang mga opisyal ng gobyerno. Tuloy. Mananagot dyan kung meron mang pagkukulang sa bagay na yan dahil BICAM report yan Yun. Wala kaming kinalaman sa BICAM report. Yun! Alam nyo naman pala si Ray, bakit kayo nag-react noong una? Nag-GAA. Hindi po GAA. Kaya nga sir, tamang-tama yung siba. Kaya nga sinabi ko ng mga nakaraang araw, sir, I think you are just answering a wrong question. That's why na wrong ang sagot ninyo. But this time, at least tinama nyo na. Wala kaming kinalaman dyan. BICAM report yan. Malinaw na malinaw. BICAM, sumagot kayo ngayon. Tinuturo na sa inyo ng Malacanang, kayo ang dapat sumagot.
Bicam! Sumagot kayo! Gago! Hindi, yan talaga ang dapat eh. Sila ang sumagot. Bakit si Escudero lang sumasagot? Tama, mali. Romualdez, sumagot ka. Martin, sumagot ka. Nasa iyo na ang bola, ika nga. Binato na sa iyo ng Malacanang ang bola. Hindi sa amin yan. Bicam report yan. So sila ang pasagutin mo. Kung mananahimik ka pa rin, Speaker Martin Romualdez, ay hindi pwede yan. Dahil yan ay responsibilidad ninyo bilang isang speaker, responsibilidad ninyo bilang representante, responsibilidad ninyong ipaliwanag sa taong bayan ano ang nangyari dyan sa Bicam report. Dahil marami na pong patunay. Kahit po ang media, kahit o media, ay meron pong sinasabi na talaga nga namang merong natanggap na blanco. May nagpadala sa akin eh. Hindi ko lang na-download eh. Merong sinasabi ang media na sila mismo natanggap po nila. Natanggap po nila ay blanco. So, ibig sabihin, sir, hindi lang po si Raul. Sorry. Hindi lang po si Raul. Hindi lamang po ang si Senator Amy. Kasi, sir, di ba? Sabi ni Senator Amy, ako din, blanco din. So ibig mo bang sabihin, sir, sa pamamagitan ng pagsagot ni Senator Amy na blanco, ay ibig sabihin po ba ay sinungaling siya? Sinasabihan po ba siya ni Marcos na siya po ay sinungaling? Kaya alam nyo, dito nagkakabukingan mga kababayan. Nagkakabukingan po kung ano talaga ang tunay na nangyayari ho sa ating bayan. Kasi alam nyo, chotamate ha. Kasi alam nyo, ito ho'y bagay na sana nagiging honest na lang po tayo. Wala naman pong problema kung kaya lang alam kong pinoprotektahan nyo rin si Pinsan. Pero wag na, sir. Kasi alam nyo, ito'y malaking iskandalo. Dahil hindi ho ito milyon, hindi ho ito bilyon, ito'y trilyon. Dahil dito, maaaring masira ang ating bayan ng tuloy-tuluyan. Isang taon na nawala ang budget sa mga importanteng bagay. Ngayon, kung hindi ninyo isasalba ang inyong sarili sa pamamagitan ng pagturo talaga kung sino ang nag-hocus-pocus dyan, baka harapin ninyo ang hindi magandang consequence. Di ba? Kaya it's better na magsalita na lamang po kayo. Nasabihin na lang po natin, di ba? Sabihin na lang po natin sino ba talaga ang nag-fill ng blanks. So, yun lang Ako ano lang naman, nakikiusap lang. Kasi napanood ko yun sa UNTV yung nag-report na talagang nakatanggap daw sila ng blanco din. Nakita ko yun hindi ko lang mahanap ngayon hindi ko maipakita sa inyo. Nakatanggap din si Amy, Senator Amy. Nakatanggap din si Raul. Magkakaibang kampo po ito. Si Lacson nakatanggap din. Meron talaga. It's a fact. Iano na natin yon. Ipako na natin yung fact na yon. Merong blanco na pinirmahan. Yun po ang lumabas sa Bicam report. Diba ho? Tuloy natin. Ang may kinalaman lang kami yung finished product Yun. na pinapirmahan sa presidente. Hindi yung blank check. So yun talaga. Kita nyo na? Iba na tono ni Sir. Meron talagang blank check. Ginamit mo pa yung blank check Now,
Because of you using the blank check. Bakit blank check kanyo? Kasi yan yung halimbawang ginamit ni Pangulong Duterte. So, sa tingin ko, sa aking lamang pong munting pag-uunawa at analyzation, sa tingin ko, noong una hindi nila napanood. Nag-react lang sila dun sa tanong. Tapos, nabatikos, na tila hindi sila sumasagot ng diretsyo, pinanood na nila this time. Kaya alam na nila yung blank check na halimbawa ni Pangulong Duterte doon sa ano na yon, sa programa na yon o sa vlog na yon, di ba? So, ngayon, I think alam nyo na. Di ba? Alam nyo na hindi kayo ang pinatutukuyan ni Pangulong Duterte. Bakit kayong react na react? Kasi nga po, mga sir, mga ma'am, dahil po kayo po ay nabitag. Nabitag. Nabitag ng mga media. Ang tanong, nandyan po ba si Ben Tulfo? At nabitag kayo? Hindi, speaking of Ben Tulfo, speaking of Ben Tulfo, alam nyo, eto, daanan lang natin ng kaperaso ito. Kasi marami ho dyan na nagre-react na, ang Tulfo pare-pareho. Hindi ho ganun. Wag ho tayo ganun bilang, pag ganung klaseng pananaw natin, mababaw tayo. Hindi ho pwedeng pare-pareho tayo, di ba? Bakit, kanyo? Kasi bawat tao, unique yan. Even if magkaka-same ng apelido o isa ang tatay at isa ang nanay. May kanya-kanyang personalidad yan, may kanya-kanyang karakter yan, may kanya-kanyang prinsipyo yan. Bakit ko nasabi? Ako kasi, personally, ako talaga, before even watching Raffy Tulfo or Erwin Tulfo, ako nanunood na talaga kay Ben Tulfo nun. Consistent po siya. Consistent po ang kanyang prinsipyo at siya, fina-follow through niya. Hindi ko naman sinasabi yung ibang mga kapatid niya, ganito Hindi siya yung TV lang. Di ba? Yung nasa TV lang, magpapakyu, tas tatawag-tawagin yung mga nagre-reklamo, tapos pag-aawayin. Hindi ho siya ganun. Siya po talagang pumupunta doon sa ground, kinakausap. Naalala ko yun Ilang beses kong pinanood yun. Yung kinasahan siya ng shotgun. Hindi ho siya umurong kung iba yun. Ako, pag kinasahan na ako, ang shotgun, ganun ang putok niyan. Talagang lumapit pa siya at fina-follow through niya hanggang matapos niya yung issue. Yan ang isang bagay na nakita ko kay Ben Tulfo. Hanggang dulo, tinatapos niya talaga yung issue. Hindi ko naman sinasabi yung mga kapatid niya, una lang. Ang nagiging problema kasi, pasensya na ho dun sa mga kapatid niya. Kasi yung minsan, kulang sa research. Kaya tuloy nasusunog minsan. Bakit kanyo? Siguro pinababayaan doon sa mga tao yung research. Si Senator tuloy. Si Ben Tulfo, hindi po. Talagang follow through. Siya mismo personal. Ibig sabihin, hands-on ho siya. At sa kanya, ang concern niya, yung talaga, nasa ground. Hindi yung influential, vlogger na nag-away, hindi ho ganon. Siya, mga simpleng tao. Mamamaya. Kaya gustong-gusto ko itong mama na ito. Walang biro. Kitang-kita ko ho. Kasi kung sasabihin natin, hindi, Tulfo rin yan ticker, blood ticker rin, water. May pag-ganyan ba tayo, di ba? Ako tutol dyan. Bakit to? Si Coach Oli, kapatid ko. Hindi mo pwedeng sabihin kaming pareho. Banat bay, huwag mo ilaglag! Sandali! Papaliwanag! Hindi, kung siya merong ang pangit. Hindi, kung siya hindi single. Yan, hindi single. May mga bakit ako single? Ibig sabihin, hanggang ngayon, ilang taon na ako. Kasi nga, iba yung karakter ko, iba yung pananaw ko pagdating sa marriage, iba yung aking prinsipyo. Ayoko nang pinakikialaman ako. Bakit siya? Kasi nga, gano'n, di ba? Magkaiba kasi. Wag nating... hindi ko sa sinasabing masama si Coach Oli, Hindi, kasi meron siyang...
kahit itanong nyo kay Boss Dada, kahit itanong nyo sa ibang kasamahan namin, magkaiba kami ng karakter ni Coach Oli. Magkaiba kami. Okay? So, alayo ho nun kung sasabihin mo, ano din yan? Halimbawa, si Coach Oli, tagal maligo niyan. Tapos, pag nagbihis yan, mga dinaig pa babae niyan. Yung babae, 2 oras naliligo na nagbibihis. Ganun si Coach Oli, kaya lagi nalilate. Pero po ako, 5 minutes. Nakabihis na, nakaligo na, nakatae na. 5 minutes, nandyan na ako sa baba. Kasi ganun kami sa Japan nun Pag magkikita kami nila Boss Dada at saka nila Coach Oli, di message lang kami, di ba? In 5 minutes, nandun na ako sa baba ng hotel. Si Coach Oli, walang niya. Tapos na kaming kumain, di pa tapos. Kasi nga magkakaiba nga. Nakikets niyo ibig sabihin, ganun din po ang mga tulpo. Hindi, pinapaliwanag lang po natin Kasi yung iba dyan, typical mag-isip, hindi, tulpo, ganito. Bakit kanyo? Kailangan ko ba bang ispelingin? Diba, kaya nga kayo nabudol, akala nyo pareho. Tuloy! Balik tayo sa issue ng budget. Kasi eto, merong sinasabi nga ho tayo dito sa budget na kailangan talagang malaman ng taong bayan. Hindi ho ito biro. Apektado ho dito ang pagkain, seguridad, peace and order. Apektado ho lahat dito sa budget. Kahit, alam nyo kung bakit? Di ba sinasabi ko sa inyo, pag ang mga government employee, mababa ang budget nila, mababa ang nila, minsan nagiging tamad. Aminin na natin. Even if hindi ko sinasabing it's justifiable na pag mababa ang budget, mababa okay lang maging tamad. Pero ganun kasi nangyayari. Kasi alam naman po natin ng positive reinforcement. Aso nga, alam yun Alam mo yung positive reinforcement? Tayo tuloy. Stand! Ang aso naman, gaganon yung aso, di ba? Ikaw naman, bibigyan mo ng pagkain. Ang tawag doon, positive reinforcement. Ganon din sa mga empleyado. Ngayon, kung tatanggalan mo ng budget, abay malamang, magsasuffer mga performance nitong mga government employee na ito, di ba? So, yun importante. Kaya hindi pwedeng pakawalan natin ng issue ng budget. Anong nangyari dito sa budget? Sino yung gagong... Pwede ko ba sabihin putangin? Ayoko sabihin, pero wag na nga. Wag ko na sabihin. Sino dito yung gago na bakit kayo pumayag sa budget na blanco? At sino dito yung sumulat ng mga blanco na yun? Aba, matindi ka pa sa jowa Talagang unlimited Unlimited ang iyong allowance Ikaw na naglalagay. Hindi pwede yan. Dinaig mo pa ang mga kabit. Yung kabit, may monthly lang kayong binibigay. Meron akong kilala kasi. May monthly bigay sa kanila. Sabi nila, alam mo ba ayoko na sabihin. Ayoko na, mabubukik. Si Senator, ang monthly niya sa akin, ganito. Kaya lang, kulong ako. Kulong daw sa kondo. Hindi, alam nyo, ano to? Kayo wala kayong fixed amount. Fill in the blanks na lang kayo. Hindi pwede yun. Di ba? Kaya dapat managot kayo sa taong bayan. Kung sino man ang animal na naglagay ng figures niya. Kasi aminin na natin, it's a fact na. Established na yung facts na BICAM report lumabas at pinirmahan na blanco. Established na ang pinirmahan ni Marcos ay hindi blanco. So, simpleng logic. Blanco lumabas dito, hindi blanco ang pinirmahan ng presidente. Ano ito? May nagmagic. Sino ang nagsulat doon? Sino ang nagbago? Bago i-print, di ba? Sino yung animal na yon?
feeling ko buhaya yun. Feeling ko, pag tiningnan mo yun, mukhang buhaya yun. Busog na siguro yun sa pera. Diba? Feeling ko nga, sobrang yaman na nun. Panay nakain nun sa Okada. Hindi kasi masarap ang mga pagkain niya sa Okada. Pero mahal ang mga pagkain niya. Alam nyo mga kababayan, nakakapagtaka lang kasi kung ganito ang nangyayari sa bayan natin at ini-ignore lang natin, this is not good. This is not good. We really have a problem sa bansa natin kung ganito ang system. Sana tingnan natin ito dahil malalaho pagka ganito. Ibig sabihin po talagang ultimong mga magkakaalyado. Yeah? I mean, yung alam naman natin magkaalyado ang Malacanang at ang Kamara. Naggagaguhan din sila. Partikular na ginagago ng Kamara ang Malacanang. Hindi ho tama ito. Hindi ho tama ito dahil ako sabi ko nga sa inyo, dito sa mga banateros, pag tama palakpakan, pag mali banatan. Hindi ho tayo yung tipo ng sigaw lang ng sigaw na Marcos resign, hindi ho tayo yung ganun. Sa atin po kasi, gusto natin kaayusan, magbago. Yun ang natin, ang main goal natin, kaayusan, magbago, hindi lang magpalit. Kasi pagka ganun ang ating motibo, ano lang tayo, idolater lang tayo. Ibig sabihin, we just idolize people. Hindi ho tayo ganun. Tayo ho, mga banateros, ang tingin natin issue-based. Kailangan maayos ang bayan. Kahit sino umupo, dapat ayusin niya. Kahit sino pa yan, pag hindi niya inayos, babatikusin ng banateros yan. Kasi ang ating goal dito, it is not the politicians. Ang goal natin dito, taong bayan. Those who need justice, those who need help. Wala tayong sasantuin dito. At the same time, hindi naman po tayo tulad ng mga NPA at mga aktivista at mga komunista. Na aktivista ho. Hindi ho tayo ganun. Na lahat na lang negative. Kung gusto nyo ng ganon, hindi ho kayo para kay Banatbay. Hindi ho kayo para sa banateros. Hindi ho kayo Kasi kung puro negative tayo, kahit sino pang ipalit natin dyan, kung negative tayo, darating ang panahon, babatikusin din natin yan. Rin natin, itatapon din ho natin yan. Kasi yung kaugalian na ho natin ang problema. Di ba ho? Hindi lang ho basta-basta, alam mo yun, halimbawa, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Ako po, sanay po ako sa empleyado Marami po tayong mga empleyado. Ako wala ho kung sinisino-sino kung sino ka, kung ano. Ako, kung ano yung performance mo. Doon ako. Kasi, pag pinalitan mo itong tao na ito dahil di mo lang kursunada magsalita, bastos lang, o di kaya, alam mo yun, may konting kang problema. Pinalitan mo. May makikita at may makikita kang problema din doon sa susunod. Kaya nga dapat issue lang. Hindi pwedeng palitan lang yan, di ko kursunada yan. Dapat tayo, issue tayo, titignan natin, may problema ba kay ganito? Pag may problema ganito, sabihin mo problema. Pag nagbago, palakpakan mo. Pag hindi nagbago, murahin mo. Tama, mali. Dapat ganun tayo mag-isip. Kasi diyan din nakasalalay yung iboboto natin sa 2025. Huwag ko tayong, kasi ito kampi nito ni Duterte. Kampi siya ni Duterte, solid ako ngayon. Puta. Again, I do not have problem with sa kakampi ni Duterte. Pero, tiningnan mo ba ang kanyang track record? Huwag tayo maging idolater na, basta Duterte yan. Hindi ko natitignan ng track record yan. Tingnan natin ang track record. Ano ba ginawa niyan? Tumulong ba yan? Yan ba ay talagang consistent? Yung mga pinapangako niya, ginawa niya ba?
Kung hindi, di wag na. Bakit nyo iboboto? Dahil Duterte? Kasi nga ho, tandaan ninyo, mga kababayan, ganyan ang ginawa ninyo noong 2022. Kasi sabi ni Inday, iboto namin Tiningnan nyo ba? Nag-research ba kayo? Ano nangyari sa inyo? Di ba napahamak, nandamay pa kayo? Tama, mali. Pakisagot ako, tama, mali. Di ba? Kaya nga, dapat po, hindi ganun. Dapat, ang diskarte pagdating sa botohan, hindi yung anong partido ka. Kasi, tandaan nyo, mga politiko yan. Lahat yan politiko. So, ibig sabihin, malamang, yung iba nang gagamit lang. Diba? Ginagamit lang niya itong particular na tao na ito para umabot siya doon sa gusto niyang mangyari, gusto niyang makuha, yung kanyang posisyon na yun. Huwag tayong ganun. Dapat titignan natin yung track record. Ginawa niya na ba yung pinapangako niya? Meron ba itong plano? Nasa ulirat ba ito? Baka namang gago rin to. Wala rin, alam mo yon. Kasi ang dami natin binotong ganyan aminin nyo, ilang beses na kayo nabudol. Bakit? Kasi kasama ni kasama ni Inday to. Hindi lang pinatutukuyan ko dito yung presidente Kahit yung mga senador na itinaas ng kamay ni Inday, binoto ninyo, anyari. Nga, di ba? Hindi ko sinasabing hindi ko sinasabing mali yung ginawa ni Inday. Hindi yun. Kasi, di ba siya rin nga sinasabi niya na nagsisisi siya di ba? So, ibig sabihin, yung tao, nagkakamali din. Walang perpektong tao. Nagkakamali din po si VP Sara Duterte. So, maaari, alam mo yun, pumalpak yung inangat niya ng kamay. So, anong punto ko dito? Tayo, mga kababayan, responsibilidad natin yun. Hindi natin pwedeng sabihin, kasalanan ni Sara Duterte ito, kaya kami nabudol. Gago kayo, tanga kayo. Sorry real talk lang tayo dito Wala ho tayong dito. Yun kung nasasaktan kayo, ibig sabihin, guilty kayo. Next time kasi, hindi porket tinaas ang kamay ni ganito, okay na yun. Tignan natin ang karakter. Tignan natin yung... Kaya nga, patuloy namin pinagmamalaki si Pastor Kibuloy. Dito, hindi ho ito Kasi, yung kanyang mga sinasabi, ay nagawa niya na. Nakita na namin, personal naming nakita. So, ini-explain lang niya yung nagawa niya, kaya namin siya, ako, para sa akin, tinutulong at kinakampanya ko. Kasi nga, naniwala kami, nakita namin, di ba? Yung kanina, sinabi ko sa inyo, si Ben Tulfo. Kasi nga po, nakita ko rin yun. Alam kong nasubaybayan ko yun more than anything else. At yung iba pang mga kandidato na ngayon sinusubaybayan ko. Kaya nga po, maganda, manood po kayo every Saturday and Sunday. 7 to 9 p.m. sa SMNI. Yung mga interview sa mga senador. Importante yon. Huwag kayong okay din naman manood dun sa iba na mga interview. Kaya lang, pag ikaw humarap ka sa 7 to 9 ng SMNI, ibig sabihin may bayag ka. Kasi, hindi po kami na-spoon feed. Kaya nga kami ang pinili na maging host nung 7 to 9 every Saturday and Sunday. Kaya kami ang pinili kasi di naman kami nadidiktahan, lalo na si Banatbay. Pasaway. Kasi ako yung personality ko yun na gagawin ko yung tama, itatanong ko yung tama. Ngayon, kung magagalit kayo, sorry po. Ganun lang kasimple. Pasensyahan na lang po tayo. Di ba? Ganun po tayo Hindi po tayo sa nagyayabang. Kaya lang kasi, sabi ko nga dun sa management, they are applying for senators. So dapat, matindi ang kanilang pag-iisip at pag-unawa sa mga bagay-bagay. Kung bobo sila, kung tanga ang logic nila, hindi sila makasagot ng diretsyo, tangina, ba't ka pa magsenador? Tangina, magkulkul ka na lang ng kubeta, kung ano ba. Sorry, hindi naman sa mga nagkukulkul lang. Pero, napakagago mo naman. Di ba po?
Sana ho, maunawaan natin ito. Kaya mga kababayan, panoorin nyo yung tingnan nyo. Kasi marami dyan, takot eh. Nung nalalaman ng Banateros ang host, umatras ang mga bayag eh. Oh, meron na. Pinag-uusapan nga namin kung sino-sino yung mga umaatras ang bayag eh. Pag Banateros ang... Sino bang host niyan? Si Banat Bay. Oh, kasi nga, alam nila eh. Kaya pagka humarap, at least kahit papaano may bayag. Pero hindi ko sinasabing boto nyo na ha. Nasa sa inyo. Kaya nga, hindi ko kayo didiktahan kung sino iboboto ninyo. Kami magbibigay ng mga guidelines o di kaya kami ay magbibigay sa inyo ng balita tungkol sa particular na tao na ito at kayo ang magdidesisyon sino ba ang iboboto ninyo. Yun lang ho. Kasi importante ho natin. Bakit ho kanyo? Bakit ko nabanggit to? Kasi yung tinatawag nilalang natin, ano yun? Congressman lang naman yan. Bakit bang pinagtutuunan natin ng pansin, senador? Uy, wag kayo. Hindi porket iilan lang ang senador, makapangyarihan na yan. Hindi o. Ngayon kitang-kita natin na ang Pilipinas dumadaos-dos hindi dahil sa senador per se, kung hindi po dahil sa mga congressman. Na anong turing natin? Congressman lang yan. Wala. Ano lang yan? Mga, ayaw mo na kung sino yung nagbigay sa atin ng ayuda, yun na lang. Kaya nga ang ganda nung commercial commercial, napanood niyo yung commercial ng SMNI? Ang ganda nung commercial na yun, mga kababayan. Sana pa mapanood ninyo, hingi nga tayong copy nun. Kasi yung commercial na yun, may nagnakaw, na nakabarong, alam mo. Tumatakbo siya, nagnakaw siya, di ba? Tapos, nung hinahabol siya, tinuturo na siya ng taong bayan, ang ginawa niya, binigyan niya yung taong bayan. O, inabutan niya ng 1,000, 1,000, 1,000, 1,000. Lahat ng umahabol sa kanya, binigyan niya ng tagi 1,000. Tuwan-tuwa yung mahabol. Anong nangyari? Sabi ng mga habol, sige, takbo ka na. Okay na yan. Hindi alam ng mga humahabol, 1,000 lang natanggap nila. Yung ninakaw ng animal na yon, isang bag. Magkano lang yun? Wala pang 1% ng kanyang nakuha ang pinamigay niya. Ganon din po nangyayari sa mga kamara natin, mga congressman natin. Diretsuin na natin. Magkano binibigay sa inyong ayuda? 3,000, 5,000? Magkano ninanakaw? 1 bilyon, 2 bilyon, 5 bilyon? Imaginein mo yun. Magkano yun? Na dapat sana serbisyo para sa inyo. Dapat sana gagamitin para sa inyo. Pero sa bulsa nila, pambili nila ng patek. Alam niyo yung patek? Putik lang alam ko eh. Yung relo-relo, mga Rolex. Sports car. Model na babae. Yung iba, model na lalaki. Yung isa, influencer. Ay, sino yun? Wala, hindi ko sabihin sa inyo. Hindi, di ba? Kaya napaka-importante na unawain ho natin ito kasi mga kababayan, tinatarantado kayo harap-harapan. Tapos iboboto ninyo. Again, sinasabi ko, tanggapin nyo yung binibigay nila. Pero, yung hindi ang nagbigay ang iboto nyo. Ako, suggestion ko sa inyo. Yung hindi ang nagbigay ang iboto ninyo. Sabi ko sa inyo, lahat na ibinigay sa inyo, abay, babawiin nila yan. Hindi lang triple, mga 100 times. Maka 1,000 times pa. Tandaan nyo, pag nagbigay, imposibleng hindi nila bawiin yan, mga kababayan. Wala ho silang pambibigay ng personal. Sa tingin nyo, mapagbigay lang sila. Walang ganyan sa mundo na to. Ha? Hindi ho. Kaya nga, ingat po tayo. Ang dapat na binibigay nila ay health benefits, katulad ni Bongo, di ba? Katulad ng, alam mo yun, ano pa ba? Health benefits, trabaho, yan ang kailangan ating mga Pilipino. Di ba? Hindi ho yung bigay ng bigay. Kailangan natin trabaho kasi yung bigay, magkano lang matatanggap mo? 5,000 in 3 years. Bakit? 3 years uupo yung nagbigay sa'yo ng 5,000 eh.
Ano importante? 5,000 o trabaho mo for 3 years? Di ba yung trabaho mo? So dapat yun ang ibigay. Ano ibig ko sabihin? Dapat ang congressman at ang mga ang focus nila kung paano ang trabaho, madagdagan ng mga trabaho. Hindi ho yung pamimigay ng pamimigay. Di ba ho? O di kaya batas para sa healthcare. Alam mo, nakakalungkot eh. Hindi ho, walang biro. Sa Pilipinas, 2 lang yan. Pag nagkasakit ka, mamatay ka dahil wala kang pera o mabuhay ka dahil may pera ka. Dahil mayaman ka. Pero sad to say, marami sa kababayan natin, yung mga nagdadialysis, chemo. Hindi, ito alam ko ito. Kasi nung panahon na nanay ko ay nagkikimo, talagang ubusan ng pera. Laki ho ng gastos, mga kababayan. Talagang naubos po ang lupa namin, bahay namin, dahil po sa gastos na yan. Di ba? Anong punto ko dyan? Ngayon ho kasi, talagang ganun. Mamamatay ka pag wala kang pera. Na sana, dapat, full subsidy sana yan ng gobyerno. Ang laki ng budget na inilipat ng PhilHealth. Mantakin mo ha, ito ha. 0 budget ang ibinigay sa PhilHealth. Doon sa, sa kanilang subsidy. Tapos, pupunta ka ng ospital, sasabihin walang pera. Di ba? Wag na ho tayo kayo mismo mga kababayan natin nandiyan sa mga public hospital. Pag umaharap kayo, di ba hirap na hirap? Kailangan lalapit pa kayo kay congressman, hihingi pa kayo ng recommendation para makakuha dito sa DSWD o sa mga departamento ng ating pamahalaan. Bakit ganun? Nagmamakaawa kayo. Hindi kayo dapat nagmamakaawa. Karapatan niyo yan bilang Pilipino na nagbabayad ng tax. Mantakin mo sa ibang bansa, walang problema, tax, go! Sus! Hindi, totoo. Tanungin niyo yung mga kababayan, mga kamag-anak niyo sa ibang bansa, okay lang mag-tax. Kasi ramdam namin eh. Pag kami na ospital, wala kaming problema. Insurance, wala kaming problema. Diba? Wala silang problema. Tayo, mamatay ka, ganun. O di kaya, kung ayaw mo mamatay, magmakaawa ka sa mga politiko. Diba? Kaya nga laking bagay nung yung ginawang malasakit center ni Bongo. Yun ang tama. Bakit kanyo? Hindi ito, simpleng-simple lang eh. Bakit kanyo tama yung ginawa ni Senator Bongo na gano'n? Kasi hindi siya yung namimigay ng pera. O eto, paggamot ka, tapos boto mo ko. Ganun. Hindi ganun. Nagkaroon siya ng institusyon. Nagkaroon siya ng institusyon kung saan ito ang magbahala doon sa mga nangangailangan. Kaya nga one-stop shop yan sa mga 'di ba, malasakit center. Hindi mo kailangan magmakaawa kay Senator Bongo. Kaya nga alam mo, yung mga lumalapit sa akin, "Sir, pwede bang humingin tulong kay Senator Bongo?" Pumunta po kayo sa malasakit. Hindi nyo na kailangan ng recommendation. Pumunta po kayo doon. Tutulungan po kayo. Ito ang problema. May balita tayo. May bali-balita din tayo na may mga ilang malasakit center o tinanggalan ng budget. Hindi kasi, alam naman natin, di ba? Tumatak sa isipan ng mga bawat Pilipino na ang malasakit center talagang yan ang sa madaling salita, baby ni Senator Bongo. Yan talaga ang baby niya. Yan, dahil po dyan, talaga nga namang nakilala siya. Kasi tinutukan niya yan eh. Yan ang gusto ko sa kanya. Hindi yung bigay dito, bigay dito. Although tumutulong si Senator Bongo ha. As in tumutulong po siya. Witness po ako dyan. Pero hindi lang po yun. Talagang gumawa po siya ng programa o nag-anon siya ng batas na talagang meron malasakit center. Di ba? Pinondohan niya yun ng batas. Di ba? So ano dito? Ngayon, tila may nanggagago sa kanya. Parang siyempre, mabawasan ng kakampi si Pangulong Duterte, pero hindi nila matitinag si Senator Bongo dahil grabe ho ang tumulong niya. Wala ho akong politikong LGU, mga mayor na nagsasabing, tarantado yan si Bongo.
Wala. Kahit kalaban, kahit iba kulay, laging sinasabi nila, grabe yan, matulungin yan sa amin. Wala akong masabi dyan. Talagang nung panahon ni Duterte, kahit kalabang kami, ibig sabihin, hindi kami pareho ng partido, tinutulungan kami niyan. Kasi ganun sila. Yun ang tunay na tulong. Hindi tumitingin ng kulay. Di ba? Ngayon daw, may mga bali-balita tayo. Tinanggalan ng pondo yan para magalit yung mga Pilipinong lumalapit sa malasakit. Para sisihin si Bongo at sabihin nila, oh, wala naman pala yung programa mo, wala naman budget. O, di ba? Ganyan eh. Kaya sana lang, tignan nun natin kasi bakit ko sinabing kailangan natin bumoto ng tamang mga congressman? Kasi mga congressman na nagtanggal ng budget eh. Diba? Sila ho ang nagkaltas-kaltas niya during budget deliberation. Kaya nga ho napaka-importante ng iboboto ninyong congressman. Kung boboto rin kayo ng walang kwenta, yung simpleng committee hindi mabanggit, anong mangyayari sa inyo? Yung pabago-bago, dati pinupuri ang war on drugs, ngayon hindi na. Alam mo yun, ano ibig sabihin dyan? Yan ang tinatawag na mangga. Mga manggagamit. Dati, pataas-taas ng kamay kay Pangulong Duterte, ngayon, wala na. Mga mangga. Kaya naturalmente, darating ang panahon, lilipat na naman yan. Bakit to? Kasi manggagamit sila ng mga matataas o mga sikat para maabot lang nila yung pagiging congressman at magkaroon sila ng pera at project. Yan ang katotohanan sa bayan natin. Nakakalungkot. But that's the reality that is happening in our country. Kapit lang. Kaya nga sabi ko sa inyo, ingat tayo. Ingat po tayo sa mga kumakapit lamang sa mga Duterte. Tapos sasabihin nila, iboto sila. Darating ang panahon. Sana kung katulad sila ni Senator Bongo at saka si Senator Bato na talaga nga namang nasa tabi ni Pangulong Duterte. Hindi eh. Hindi ba ho? Marami dyan, ginagamit lang ang mga Duterte. Tapos pag nanalo, pag naipwesto, yari ka na. Magbabaliktaran na. Kaya ingat po tayo dun sa mga nagbabaliktaran. Ayaw na ayaw ng mga babae niya. Hindi, joke lang. Joke lang po. Hindi, totoo po, di ba? Ang may gusto lang niya, mga Barbie. Bakit mo alam, Banat Bay? Barbie ka? Paano mo nasabi? Anyway, mga kababayan, ito sana minsan nagpapatawa lang po tayo pero napakaseryoso ng ating topic. Sana ho kayo po ay naliwanagan patungkol dito sa budget. At bantayan po natin dahil may bali-balita nga tayo na talaga nga naman within the circle medyo nagbabangayan na. Hindi, akin lang, Mr. President, if you are really for the people, ako, I still give the benefit of the doubt. Tayuan ninyo. Kampihan nyo ang taong bayan. Huwag nyong kampihan yung pinsan ninyo. Yun lang sa akin. Kasi, di ba, as far as I know, sabi nga ni Senator Amy, isa sa mga dahilan, o balamang yun ang dahilan, is you want to redeem the name of Marcoses. Then do this. Tayuan ninyo. Ilaglag ninyo kung sino yung dapat nyong ilaglag. Di ba? Tayuan ninyo na ito talaga nangyari. But inayos namin. O di ganun. Wala namang problema. Tatanggapin ng taong bayan siguro yun. Di ba? Kaya lang, dapat merong pag-amin at pagturo kung sino dapat ang managot. Sabi nga ni Bersamin, hindi kami yan. Hindi kami dyan. Dapat managot dyan by cam. Yan ang dapat, di ba? This is a small step in saying, yan, ayusin nyo. Kasi maayos naman talaga kung gugustuin ninyo. Pero kung kakampihan at ito tolerate ninyo, ay ba sir,
babagsak ho tayo at masisira ho kayo. Tuloy-tuloy kayo masisira sa taong bayan. Sa pagkaalam ko, hindi yan ang nais ninyo, di ba? You want to redeem the name of Marcoses. Therefore, do what is right for the people. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay.